nahulog at napagkukukom. Ituro mo inang mahal, matuwid na daan. Lagi kaming magdarasal ng rosaryo mong mahal. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sa iyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Serene, na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang manatili roon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila.
Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Pilistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihi ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aaninlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Noong nakaraang linggo, part dito o halos kalahati ng ating ebanghelyo ay ating nasambit na, nabasa. Galing sa John 10:27 to 30, yung nakaraang linggo. Ngayon, medyo backward lang ng konti.
nagsimula sa verse 22. Pero ganun pa rin ang pakahulugan ng ating Panginoong Jesucristo, na siya ang mabuting pastol at ang kanyang mga tupa ay nakikinig sa kanya. Nakikilala niya ang kanyang mga tupa at sila'y sumusunod sa kanya. At ang kanyang ibinibigay na katiyakan ay binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. So ang ganda po. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Kung pinag-aalinlanganin pa natin na ang Ama at ang Poong Nazareno, talagang isa lang. At ito, tuwing linggo, sinasambit natin ang ating kredo, ang ating pananampalataya. Naniniwala tayo sa isang Diyos na may 3 persona. Alam natin ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay iisa. Ito po ay kanyang ibinigay na utos sa Mateo 28, yung last chapter ng Mateo, verse 19. Humayo kayo sa lahat ng bansa, binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At tandaan ninyo, ako'y laging sa inyo hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. Opo mga kapatid, naniniwala tayo sa isang Diyos na may 3 persona. Tuwing magdadarasal tayo, di ba, nagsa-sign of the cross tayo, nag-aantanda ng krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Isang Diyos, 3 persona. Iba-iba ang pagkilos, pero iisang Diyos. Iisa ang kalikasan. Ang Ama at Anak ay iisa. At natural, sila ay merong banal na Espiritu na nagpapabanal sa kanyang bayan. Parang tayong tao, di po ba? Katawan at kaluluwa. May Espiritu tayo. Mga kapatid, opo, sa ating ebanghelyo, ang mga Hudyo ay nagtatanong sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Parang napaka-impatient na nila, no? Pero sila naman, itong ayaw maniwala. Nakita nila yung mga ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, kababalaghan, na hindi kayang gawin ng simpleng tao. Ang sagot ni Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Kung baga, ano ang puno, siya ang bunga. Kung makita natin yung bunga, makikita natin yun sa kanyang puno. Kung nakakuha tayo ng bunga ng mangga, ay alam natin, galing yan sa puno ng mangga. Wala pong magic doon. Pero si Jesus, sa kanyang mga gawa, kanyang pinatunayan na ang kanyang pagiging anak ng Diyos. By their fruits, you shall know them. Kapag ang isang magulang, mabuti, mabait, natural, yung kanyang mga anak, magiging mabuti. Anak pala yan ni ganito. Ay natural, mabait yung mga magulang. Kung minsan, may pagsuway, pero pangkaraniwan, kung ang mga magulang ay mabuti, natural po, ang kanilang bunga ay magiging mabuti. Ang mga ginagawa ko, ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pero itong mga Hudyo na nakapalibot kay Jesus, ayaw maniwala. Sabi nga, mahirap gisingin ang taong gising. Amen? At ang taong ayaw maniwala, kahit anong pruweba ang ibigay mo, hindi maniniwala. Bakit? Wala, sarado ng isipan. Yun na yun. Kahit anong ibigay, wala tayong magagawa. Ang katotohanan hindi po nagbabago, kahit hindi ito paniwalaan ng taong ayaw maniwala. Hindi po depende sa taong nagsasabi, maniniwala ako.
maniniwala ako kapag ginawa mo ito. Oops, sorry. Ang Panginoong Kristo sa kanyang kapangyarihan, hindi po yun depende sa taong gustong maniwala sa Kanya. Ang katotohanan ng ating Panginoong Kristo, ang Kanyang mga ginagawa, nariyan. Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama, ang siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Mga kapatid, opo, panatilihin natin na tayo'y makinig sa poong Jesus Nazareno, sa kanyang boses, sa kanyang tinig. Sundan natin siya kasi siya ang mabuting pastol. At natural, kapag sinusundan natin ang kanyang mga halimbawa, ang kanyang prinsipyo, pangaral, makikilala niya tayo at tayo ay susunod sa kanyang yapak. Ang buhay ng ating mabuting pastol, ang poong Nazareno, nagmahal. Ito yung kanyang pagiging mabuting pastol. Nag-alay ng kanyang buhay para ibigay sa atin ang balita ng kaligtasan. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanmay di sila mapapahamak. Mga kapatid, kapag tayo ay ang banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos ay pinapanatili natin sa ating buhay, natural po, hindi tayo mapapahamak. Sino po ba ang kikilos na agawin tayo sa ating Panginoong Diyos? Yung kanyang kalaban, yung tempter, yung may sungay. Pero wala siyang kapangyarihan sa atin kung ang ating Panginoong Kristo ang siya nating pinananahan sa ating buhay, ang kanyang prinsipyo, ang kanyang halimbawa, ang banal na espiritu. At kailanmay di sila mapapahamak. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Mga kapatid, opo, napakadakila ng Diyos para ibigay niya ang kanyang bugtong na anak upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sana hindi po natin sasayangin ito. Hindi po natin sasayangin ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay ang ating pakikinig sa salita ng ating mabuting pastol. Mga kapatid, sa araw ng ito, ating ginugunita ang kapistahan ng mahal na ina ng Fatima. Nagpakita May 13, 1917 sa Fatima, Portugal. Sa 3 bata ng pangalang Francisco, Jacinta at Lucia. Si Lucia naging madre at naging kaibigan pa ni Pope John Paul II, naging madre. Iisa ang sinasabi ng ating mahal na ina. Ang pagtalikod sa kasalanan, ang pagbabagong puso, conversion, at ang pananalangin ng Santo Rosario. Pag tayo nananalangin ng Santo Rosario, ito'y pagninilay sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mas magiging malapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo kapag nandoon sa atin ang pananalangin ng Santo Rosario. Ang ating mahal na ina, napakasipag na misyonera. Maraming bansa, maraming lugar ang kanyang pinagpakitaan para tayo'y akitin, dalhin sa kanyang anak. Ang ating tagapagligtas, ang ating mabuting pastol. Kaya mga kapatid, napakarami nating proteksyon laban sa kaaway natin. Nandyan ang ating mga panalangin, nandyan ang paggamit natin ng pangalan ng ating Panginoong Kristo,
at natural po ang ating pananampalataya na siyang nag-uugnay sa atin sa ating mabuting pastol. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin ninuman. Napakaganda, no? Para tayong bata na yakap-yakap lagi ng ating Panginoong Diyos. Protektado. Sana hindi tayo kumalas sa pagkayakap sa atin ng Panginoong Diyos. Kumakalas tayo sa yakap ng Diyos sa pamagitan ng kasalanan, mga pagdududa, o pag-aalinlangan sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, opo, sa ating pananampalataya, nawa tayo ay lalong mas maging malapit pa sa ating butihing tupa, ang mabuting pastol, at ang ating mahal na ina sa kanyang mga pagpapakita, iisa ang kanyang samo, dalangin, pakiusap, ang magbagong buhay, ang magkaroon ng pagtitika sa mga kasalanan, pananalangin ng rosaryo, paglapit sa kanyang anak, ang ating tagapagligtas, ang butihing pastol. Sana po sa ating paglapit sa mahal na ina, lalo tayong mas maging malapit sa ating mabuting pastol, ang Panginoong Jesucristo na siyang pinadala upang tayo'y bigyan ng kaligtasan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa ilalim ng pagtatangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkalubos sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Niling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Alleluia, 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 Alleluia. Ang lupa'y ayanig, ito din ang tumahimik, nang ang poon ay tumindig, bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ngayong ang mahal na berhe ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuling marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan ang mahal na Berheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Berheng totoong mapalad, na yung piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong digdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kasama ni Leon na aming Papa,
at ni Jose, naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buong buhay para sa atin. Siya ang ating mabuting pastol, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Jesus Nazareno, Alleluia. Makalangit na suko, Alleluia. Ay naglingkod na tunay, Alleluia. Hanggang sa siya'y mamatay, Alleluia. Ang Diyos ay nalugod, Alleluia. Sa kanyang abang lingkod, Alleluia. Si Jesus
Jesus Nazareno. Alleluia. Hari ng buong mundo. Alleluia. Parangalan ang Ama. Alleluia. Sa dakila niyang gawa. Alleluia. Binuhay niya si Kristo. Alleluia. Ang pag-asa ng tao. Alleluia. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo kasama ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.